She was coming back home at last, after 10 long years. Sukat doon ay napahugot ang malalim na hininga si Selena. Napahigpit ang yakap niya sa manibela ng minamanehong sasakyan. She was driving as if she was flying, but she cared less. Parang bulkang gustong sumabog ang kanyang dibdib sa kinikimkim na galit. Kung siya lamang ang masusunod, ay ayaw na niyang umuwi pa ng Pilipinas. Ayaw na niyang makita pa ang tao nagtanim sa kanyang puso ng sama ng loob at galit sa loob ng mahabang panahon. Her father. Her eyes got moist. Subalit pinipigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha. He's not worth it. For Christ's sake. Mas importante pa rito ang negosyo nila kaysa sa buhay ng kanyang ina. How she wished her father's business would falter and would go bankrupt. Pero hindi nangyari iyon. Dahil sa paglipas ng mga taon, ay nabalitaan niya, mas lalo pang lumago ang Monte Vista Textile Company. It even merged with giant companies, and the last time she heard of it, it was the one of the Fortune's top 2,000 companies in the world, with branches in Hong Kong and Europe. She groaned in dismay. So her mother's death did not go in vain. At abot rin ng kanyang ama ang tugatog ng tagumpay. Sukat doon ay napaestimate si Selena. Come to think of it, money could not buy immortality. Sa loob ng 3 taon, ay hindi siya nakapag-communicate sa mga taong alam niyang kakilala ng kanyang ama at lumipat ang tirahan. Pinagtaguan niya ang kanyang ama, subalit natuntun pa rin siya nito pagkalipas ng 3 taon. Akala niya ay tuloy na niya mapapagtaguan ng kanyang ama. Her father was a very influential man already, at kahit nasa Amerika siya, ay abot hanggang doon ang impluensya nito. But he cannot erase the wrath in her heart for him. He was a heartless man, at ang pinakamahalaga sa buhay nito ay ang pera at tagumpay. Her heart bled bitterly. Nang mamatay ang kanyang ina, ay namuhay siya nag-iisa. May mga kamag-anak siya sa mother's side sa San Diego, California. Pero pinili niyang mamuhay na mag-isa, kahit pa nga 17 lang siya noon. Hindi rin siya nag-abalang tawagan pa ang kanyang ama. Pagkatapos ng mahigit 1 buwan mailibing ang kanyang ina, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ama. May hingi ito ng tawad, at hindi nakarating sa buro lang asawa. He was so busy with Monte Vista Textile problem. Damn that business. And the greatest alibi na hindi niya kayang tanggapin, ay hindi raw nito alam ang sakit ng kanyang asawa. At pagkalipas pa ng 1 buwan ito nalaman, nang umuwi sa Pilipinas sa kanyang tita Lerma, na pinsan ng kanyang ina, na ilibing na ang kanyang mama noon. Doon na lamang ang ama ang pinakasinungaling na tao sa mundo. How could he use the reason na hindi nito alam ang sitwasyon ng asawa? Gayon sa tabi siya ng kanyang ina, nang kausap ito sa telepono ang ama upang ipaalam dito ang sitwasyon ng asawa sa Amerika. The nerve of him. Hindi ito dumating ng mga panahong kailangan ito ng asawa. Ngunit ngayon, matanda na ito at sasabihin ito ng kamatayan, ay ura-urada siyang pinapauwi para makasama ito. Ang tita Lerma niya ay bumalik ng San Diego at hinimok siyang pumisan sa mag-anak, pero tumanggi siya. Naghanap siya ng trabaho at napasok siyang waitress sa isang sikat na Italian restaurant sa San Diego. Doon niya nakilala si Don, isang talent scout ng mga ramp models, and their modeling careers started in an instant. Before she realized it, she was already one of the top supermodels in the world. At a young age of 17, she was already 5 feet, 8 inches tall, and she was slim. She even slimmed down due to her mother's death. Her long curly hair reached her waistline. Her fragile features, oval-shaped face, expressive eyes with dark lashes, upturned nose, and full lips were very photogenic. She made a mark in the first fashion show she appeared in, at mula noon ay naging in-demand na siya sa mga fashion shows, at pagkalipas ng 3 taon, she was branded as one of the world's top-rated supermodels. Sa loob ng 7 taon, ay ang modeling ang naging mundo niya.
but the limelight and success never erased the hatred she carried in her heart for her father. She remained bitter and isolated. She transformed into a modern and graceful ramp bump whenever she walks in the catwalk. But after work, she would go back to her old self. Galit siya sa mundo. Galit siya sa kanyang ama. Biglang nanlabo ang kanyang paningin habang sinasariwa sa kanyang isipan ng mapait na alaala ng kahapon. At bago pa niya namalayan, pumatak na ang luhang kanina pa pinipigilang pumatak. Mabilis niyang pinahid ng mga daliri ang kanyang nabasang pisngi. Rough road na ang tinatahak ng rented car na kanyang minamaneho. Kaya naman, napilitan siyang bagalan ang pagpapatakbo patungo sa Rancho Isabel sa Batangas. Hindi niya alam kung mangingiti o iismid at ipinangalan ng kanyang ama sa kanyang ina ang rancho. It was her mother's inheritance. 5-hectare tract of agricultural land kung saan nakatirik ang 2 palapag na Spanish house ng kanyang lolo at lola. They died when she was 15 at amana ng kanyang ina ang lupaing iyon. 10 years ago, it was just a tract of agricultural land. Subalit pinaunlad iyon ng kanyang ama at ngayon nga ay isa ng malawak na rancho. He even bought the adjacent land at sabi nga ng kanyang tita Lerma ay halos umabot na iyon sa 50 hectares. It was her tita Lerma who convinced her to come home. Tinawagan siya nito halos 30 minutos pa lamang ang nakalipas nang makausap niya ang pinaka-aruganteng tao nag-utos sa kanya para umuwi. Kung hindi, ay kakalid ka rin siya nito pa uwi. She was neglecting the phone na kanina pa nagri-ring. Subalit makulit ang caller. Halos 15 minutes na iyong nagri-ring. Pigil ang galit. Hindi ng puti ang aparato. Ang balak na isinghan na lamang kung sino mang tumatawag. Sa pag-aakalang iyon pa rin ang aruganteng lalaki. Salamat. At sinagot mo na rin ang tawag ko si Lina. Tita Lerma. Kagad na nabosesa niya ang nasa kabilang linya. Halos 3 taon na rin ang nakakalipas nang huling makausap ang kanyang tiyahin. Kumusta ka na, iha? Malungkot itong turan. Naroon ang pagdaramdam sa boses ito. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. When she decided 3 years ago na pagtaguan ng kanyang ama, ipinasya niyang putulin na rin ang kanyang komunikasyon sa lahat ng kanyang mga kamag-anak. She was so furious when she found out na karamihan sa mga iminodelo niyang damit ay ang kanyang amang pa mismo ang bumibili. She left her modeling career na labis na tinutulan ni Don. Nalaalam niyang may mga taong lihim na sumusubaybay sa kanya. She even made a disguise para lamang huwag matunton. Lumipat siya ng Hawaii. Doon nga siya nagtayo ng sariling business. Ang akala niya ay nagtagumpay na siya sa pag-iwas sa impluwensya ng kanyang ama. Hindi pala. I'm okay, tita. I'm sorry. Hindi niya napigilan. Humingi ng dispensa sa kanyang ginawa. Isa ito sa mga taong nagpakita ng malasakit pagkatapos mamatay ang kanyang ina. At ito rin ang taong tumulong sa kanila mag-ina sa Amerika. Matagal na katahimikan ang namayani. Did you receive my email? Maya-maya ibasag nito sa katahimikan. Email? Nag-email kayo sa akin? She frowned. Paano nito nalaman ang kanyang email address? Nang malaalang kasabot ito ng ama, ay natampalin si Lina ang noo. She almost forgot. Don't ask me how. I got your email address, niece. Tila nahulaan nito ang kanyang iniisip. Just open your email now and fast. Malambing nitong utos. Okay. She accepted her defeat. Bitbit ang cordless phone ay tinungo niya kanyang study room kung saan naroroon ang kanyang personal computer. She was in her flat in Maui, a few kilometers away from her resto. Kaagad niyang inoon ang kanyang PC. I'm opening my email now, tita. Good. How's Tito and my cousin? She asked while checking her emails. Tinignan niya ang mga bagong message at nakita ang pangalan ng kanyang tita Lerma as the center. Kaagad na binuksan niya ang email message. Walang text, only attachment. Dinownload niya iyon. Mabuti naman sila, iha.
Siya nga pala, si Maristel, ay nakatakdang magpakasal 3 months from now. Tukoy nito sa pangalan ng anak. I hope you will attend her wedding. Ngunit wala kanyang atensyon sa sinabi ng kanyang tita Lerma nang lubos sa masilayan ang mga pictures na ipinadala nito sa kanya. Her heart softened. Ito na ba si Papa? Kuha ang mga larawang iyon sa isang hospital. An old man lying in a hospital bed at nakakabit ng ilang medical apparatus which sustained his life. Minandro needs you, Selena. Ang mga larawang iyan ay kuha sa kanyang huling heart attack. Bagaman naligtasan niya iyon, he's still weak. At ang sabi ng doktor ay hindi na nito makakayanan. Kung muling aatakihin sa puso, umuwi ka na, iha. Kalimutan mo na ang nakaraan. Patawarin mo na ang ama mo. Hindi ko kailanman mapapatawad ang papa sa kanyang ginawa kay mama. Tita, before she could realize it, she was already crying. He already suffered a lot, Selena. Please go home before it's too late. Alam kong hindi ba ito ang puso mo. Kailangan mo lang matutong magpatawad. Pero paano ko siya mapapatawad? Tita, 10 taon kong dinala sa dibdib ko ang galit ko sa kanya. Ipinagdamot niya sa mama ang pagmamahal hanggang sa kahuli-hulihang sandali. At handa kong ipagdamot sa kanya pagmamahal kong iyon as a revenge. Ayokong yurakan magandang alaala ng mama mo sa iyo, Selena. Malungkot itong turan. But, you're giving me no choice. Anong ibig mong sabihin, tita? Lumalim ang gatla sa kanyang noo. Go home and find it for yourself. Narito sa Pilipinas ang kasagutan. You're tricking me, tita. You can curse me too if you'll find out I'm just tricking you into coming home. Matapos iyon, ay kaagad siya nag-impake at pumunta ng airport. Habang pupunta sa airport, ay tinawagan niya kanyang assistant manager na si Lorraine at nagpaalam rito na uuwi siya ng Pilipinas at ito na muna ang bahala sa restaurant. Mabilis na napakan ni Selena ang break na mula sa kung saan ay may tumawid na sangkatarabang baka sa daan. Kung hindi na naaga pang magpreno, ay baka nasagasaan niya ang isa sa mga ito. It was a large herd of cows. Sa kanyang tansya ay lampas 100 ng mga iyon. Inaatras niya ang sasakyan ng 10 metro at ipinasyang bumaba. Mabilis ang takbo ng mga hayop. Lumipad ang kanyang paningin sa 6 na taong nasa likuran ng mga hayop. They were riding in a horse habang ginigiya ang mga baka sa tamang direksyon. Napasinghap si Selena. Now, she was seeing a real cowboy in action. Nawilis siya sa panunood hanggang sa tuluyang nakatawid sa daan ng mga baka. Hindi siya pinansin ng 6 na taong nakasakay sa kabayo dahil abala ang mga ito sa paggiya sa malaking grupo ng mga baka. They were in mastered motion while riding on top of their horses. She could see their virile body, but their cowboy hat hides their faces from her. Akma na siyang sasakay ulit ng sasakyan nang lumingon ng isa sa mga taong nakasakay sa kabayo at siya ay nakita. Hindi lang nito ang renda ng kabayo at ngayon ay papalapit sa kanya. The horse stopped a few meters away from her. Matikas ang pagngangatawa ng lalaki. Hindi na itago ng suot na damit. Ang malalapad itong balikat and his pants fit to his legs like second skin. In a swift movement, he took his hat off, revealing a powerful, masculine, and handsome face that took her mind away. Lihim na napasinghap si Selena. In a few milliseconds, she felt something odd strike her heart that it seemed to skip a few beats. Nanatili siyang nakatitig sa pinakamaitim at pinakamatalas sa mga mata ngayon ay nakatitig din sa kanya. Hinila nito ang renda ng kabayo, dahilan, upang simangasing ang hayop. And she was brought back to the present. Kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi, ang katotohanan kaya yun ginawa ng lalaki ay upang matauhan siya. She blinked her eyes for several times at hinamig ang sarili. Ang malaking grupo ng mga baka at ang mga kasamahan nito ay tuloy nang nakalayo sa kanila.
and she was standing outside the car under the heat of the afternoon sun. At ang maalinsangang pakiramdam na dulot ng mga titig ng lalaki ay dinahilan niya sa mainit at tama ng araw sa kanyang balat. Nabawi niya ang kahinahunan at buong tapang sinalubong ang titig ng lalaki. But when she looked at him again and found out that he was looking at her from head to foot, bigla siyang nailang. She knew she was gorgeous. Madalas na iyong naririnig sa mga tao nakakasalamuhan niya. With her 5 feet 10 inches height and slender model figure, she would always stand out in a crowd. Plus, she has flawless skin, expressive face, and the stubborn riots of her long curly hair appeared sexy and erotic. She would always get a second look from anyone. But her self-confidence now seemed to abandon her dahil hindi paghanga ang nakikita niya sa mga mata ng kaharap, kundi disgusto. A corner of his mouth twisted in a mocking smile as she saw his eyes turned sharper. At may nakikita siyang panunumbat sa mga mata nito. "I'm glad, at last, you came to your senses." His voice deep and full. "It saved me from the burden of dragging you home to your father." His voice brought familiar chills down her spine. She looked at him with awe na ma-realize na ito ang lalaking nakausap niya kahapon sa telepono. The man who threatened her to come home voluntarily, or he would drag her home literally. That thought made her face hard with anger. Her lips turned into a thin line. "Oh, I always have my senses intact. And, andito ako. Hindi dahil sa natatakot ako sa'yo." Aniya, sa galit at tinig, subalit kontrolado ang kanyang tinig. His jaw moved in suppressed anger at tumigpit ang kapit nito sa randa ng kabayo. "At anong ginagawa mo ngayon dito? Heartless daughter?" If looks could kill, tiyak kanina pa siya nakabulag ng walang buhay sa kalsada. He was looking at her firstly, like he wanted to cut her into bits and pieces. Ngumiti siya ng parang nakakaloko. "Let's say I'm here for revenge," she said sweetly. "Upang ipamukha sa kaawa-awa kong ama na kailanman ay hindi na makukuha ang pagpapatawad ko. And I'm here to bring more miseries until he decides to quit." She stressed. Mahigpit na nahila nito ang renda ng kabayo that made the animal jump in surprise. Tumiim ang mukha nito at kulang na lamang ay lumundag ito pababa ng kabayo at sakmali ng kanyang leeg sa labis na galit. And as if her imagination went real, mabilis na bumaba ito sa kabayo at sa mabalasik na inyo ay mahigpit na hinawakan ng kanyang magkabilang balikat at sa halip na sakmali ng kanyang leeg. At least, what he did was less brutal. Selena was caught off guard. The touch of his hands on her bare shoulders almost made her lose her balance. She suddenly felt as if he was holding her soul too with the act. Napatingin siya dito with helpless eyes. She saw his eyes soften for a short moment at muli naging mabalasik ulit ito. "How could you be so heartless?" he hissed. Their faces almost a milliliter away at halos mapaso ang dalaga sa matinding galit na nagmumula sa mga mata nito. But there was something else. His hard breathing was fanning her face, making the hair in her nape stood. Nararamdaman niya ang mabangong hininga nito na nagpakilabot sa kanyang katawan. She needed to fight his enigmatic effect on her to stand her ground. At hindi siya dapat makaramdam ng ganito sa lalaki. He looked as if he cared much for the person she hated and cursed, and therefore, she was her enemy. Selena tilted her hand. "Why? You're talking as if my father was the greatest in the world and that I'm the worst daughter." Ang galit at pagdaramdam sa kanyang dibdib para sa kanyang ama ay mistulang bigig sa kanyang lalamunan that she struggled to speak. "Your father doesn't deserve this cruelty from you. Sa lahat ng pagkakataon ay kapakanan mo ang naiisip niya. Oh, I can see what a great father he was." She cut him in mid-sentence. "Ikaw ang pinakawalang kwentang anak na nakilala ko." Mahina
Subalit malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang mga sinabi nito. Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig. Hindi mo alam ang punot dulo ng lahat, kaya wala kang karapatang husgahan ako. She was raging with wrath. Nakita niyang sandali itong natigilan. Hindi ito umimik, at tahimik na pinakatitigan ng kanyang mukha. Bigla siyang na-conscious. From very angry, now, she was uncomfortable under his probing eyes. And God, hindi niya alam kung ano emosyon ang pinukaw nito sa kanya. And that scared her most. Umikot ang titig nito sa kanyang magandang mukha, at nang bumaba ang paningin nito sa kanyang mga labi, ay tumagal doon. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Unconsciously, she licked her drying lips habang malakas ang tahip ng kanyang dibdib. Don't do that again, Selena. You're driving me crazy, he whispered in a hoarse voice. Ang mga mata nito ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa kanyang mga labi. She could not believe her own ears. Subalit mistulang musikang umabot iyon sa kanyang pandinig. He whispered her name in a way like it was the sweetest name in the world. Mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, at pakiramdam niya nalalasing siya sa bango ng hininga nito. Their faces were so close that they were almost sharing breathing. I'm glad you went home, anito. Namumungay na ang mga mata ng dalaga, at kanina pa na inaasam na lumapat ang mga labi nito sa kanya. They were almost kissing sa lapit ng mga mukha nila. Kanina pa niya nilalabanan ang urge na ipikit ang mga mata at pagdikitin ang kanilang mga labi. The mere fact of it excited her. Pakiramdam niya ay lihim na nanginig ang kanyang pagkatao sa naisip. Her father will be the happiest man in the world. Napangumi si Selena sa ideyang iyon. Surely, hindi siya umuwi to please her father, much more give him happiness. Umuwi siya para tuklasin ang katotohanan ng sinabi ng kanyang tita Lerma. Kahit pa alam niya, maaaring sineset up lang siya ng tiyahin upang umuwi. My father's happiness is the last thing I wish, she said bitterly. Muli ay nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. She moved her head. Her intention was to spat him, bitter words, at pakawalan ng sarili mula dito. Pero sa ginawa niya, lumapat ang mga labi nito sa mainit na labi ng lalaki. She was shocked. Hindi niya kailanman naisip na mararamdaman iyon sa simpleng paglalapat ng mga labi nila. Bigla naging reaksyon ng kanyang katawan. She shuddered with intense need. The attraction between them was so strong, at sa kanyang ginawa sa kamanipis na pader sa pagitan nilang dalawa ng lalaki. Selena. She felt as if she was crushed when his arms wrapped around her narrow waist and pulled her closer to his burning body. Kasabay noon, ang marahas na pag-angkin nito sa kanyang mga labi. He was kissing her with intense passion na animo. Ngayon lang napakawalan sa loob ng mahabang panahon. Pakiramdam niya iniwanan siya ng sariling lakas sa tindi ng impact ng halik na lalaki sa kanya. Mabuti na lamang at mahigpit siya nitong hawak or else she would fall freely like a melting ice cream. Hindi ito ang unang niyang karanasan na mahagkan. Pero ito ang unang pagkakataon na makaramdam ng kakaibang pakiramdam. Sa Amerika ay nagkaroon siya ng 3 boyfriends. The first one was a fellow ramp model. He was her first kiss. She was 20 then, and she thought her first kiss was great. Nagkaroon pa siya ng 2 pang boyfriends, one Irish and the last one was a full Canadian. And after her first kiss, he then thought that kissing was only more touching of the lips. Until now, his lips moved over hers in a mastered movement. She willingly opened her mouth and answered his kisses. May paparating, he whispered and touched her swollen upper lip with his thumb. Oh, sukat doon, ay pinamulahan siya ng mukha sa pagkapahiya. How could she lose her damned self in a mere kiss? Agad na pinakawala niya ang sarili mula dito na makarinig ng mga yabag ng kabayo papalapit sa kanila. Nakita niya ang isa sa mga kasama ng lalaki kanina na gumigiya sa mga baka. They were in an open area at tiyak na nakita sila nito sa ginagawa kanina. Napatampal sa noo si Selena at mabilis na sumakay ng rented car
at pinaharurot iyon papalayo.